Hindi ko inaasahan ang gabing ito. Matapos ang isang mahabang araw sa opisina, ang tanging nais ko lamang ay makauwi at makapagpahinga. Ang pagod ay tila ba bumabalot sa aking katawan at ang bawat hakbang patungo sa aming bahay ay parang mabigat na pasanin. Ngunit sa likod ng pagod na yon, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin. Isang pakiramdam na tila ba may mali, na parang may nagmamasid sa akin mula sa kadiliman. Habang papalapit ako sa aming bahay, ang paligid ay tila ba masyadong tahimik. Ang mga ingay ng mga sasakyan sa kalsada, mga batang naglalaro, at mga alingaw-ngaw ng kalikasan ay parang nawala bigla. Sa halip, ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng aking mga yabag sa sementadong daan. Nang marating ko ang aming bakuran, napansin kong ang ilaw sa may pinto ay tila kumikislap. Isang bagay na hindi ko pa nakikita noon. Nagtataka ako kung bakit. Marahil ay may problema lamang sa kuryente? Sabi ko sa sarili ko habang pilit na pinapakalma ang aking isipan. Habang hinuhugot ko ang susi mula sa aking bag, napansin ko ang malamig na simoy ng hangin na tila dumampi sa aking balat. Nakakapangilabot ito at halos hindi ko na mawari kung ito ba'y dala ng pagod o may kakaiba talagang nangyayari. Habang ipinapasok ko ang susi sa seradura, biglang nagbago ang lahat. Sa gilid ng aking mga mata, nakita ko ang isang anino, isang figura ng babae na nakatayo sa tabi ng pinto. Ang kanyang anyo ay tila bagawa lamang sa usok, ngunit ang kanyang presensya ay napakalinaw. Hindi siya gumagalaw, ngunit ang kanyang mga mata ay tila ba nakatitig sa akin, sinusuri ang bawat kilos ko. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Ang takot ay bumalot sa akin, at ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang malamig na pawis ay bumalot sa aking noo habang pilit kong kinakalma ang sarili ko. Wala ito, sabi ko sa sarili ko. Baka guni-guni lang ito ng pagod. Ngunit ang figura ay hindi nawala. Patuloy itong nakatayo doon, tahimik na nagmamasid. Ang kanyang anyo ay tila ba mas lumilinaw habang ang mga segundo ay lumilipas. Sa kabila ng aking takot, hindi ko magawang alisin ang tingin ko mula sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng lungkot at pagdurusa. Ngunit may kung anong bagay sa kanyang tingin na tila ba nag-aanyaya sa akin na lumapit. May bahagi ng aking isip na gustong tumakbo, na nais na iwanan ng lahat at magtago. Ngunit may kung anong puwersa na tila ba humihila sa akin patungo sa kanya. Pilit kong pinaglabanan ang sarili kong takot habang dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Sa pag-aakalang mawawala ang figura kapag nabuksan ko na ang pinto, laking gulat ko nang makita ko siyang nakatayo pa rin doon, sa loob na ng aming bahay. Ang kanyang anyo ay tila ba mas malinaw ngayon, at ang kanyang presensya ay mas nakakatakot. Sa isang iglap, ang aking mundo ay nagbago. Ang takot ay bumalot sa akin, at ang tanging nagawa ko ay manindigan doon, hindi makagalaw, habang ang malamig na simoy ng hangin ay muling dumampi sa aking balat. Pagkarating ko sa bahay, hindi ko maalis ang kaba sa aking dibdib. Ang dilim ng kalangitan ay tila sumasalamin sa nararamdaman kong takot at pagkabalisa. Nagmamadali akong umakyat sa hagdan, umaasang makapapasok agad sa loob upang matakasan ang malamig na hangin na tila may dalang mga matang nagmamasid. Pagdating ko sa pintuan, napansin kong bahagyang nakaawang ito. Hindi ko matandaan kung naiwan ko nga bang nakabukas ito. Agad kong inabot ang susi sa aking bulsa. Nanginginig ang aking mga kamay habang isinusuksok ko ito sa seradura. Ngunit bago ko pa man maitulak ang pinto, biglang lumamig ang paligid. Para bang may presensyang hindi ko maipaliwanag. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at doon ko siya nakita, ang multo ng babaeng nakatayo mismo sa harap ko. Ang kanyang mata ay malalim at walang buhay.
ngunit tila puno ng kwento at hinanakit. Ang kanyang anyo ay malamig na tila hamog sa madaling araw. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako makagalaw o makasigaw. Para bang may kung anong puwersang humahawak sa akin sa aking kinatatayuan? Sa kabila ng aking takot, may bahagi sa akin na nagnanais na unawain kung sino siya at ano ang kanyang ginagawa sa aking pintuan. Naisip kong baka may nais siyang iparating. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob, ngunit tinanong ko siya, "Sino ka? Ano ang kailangan mo sa akin?" Sa aking pagkabigla, unti-unting naglaho ang kanyang anyo at ang nakabibinging katahimikan ay bumalot sa paligid. Agad kong isinara ang pinto at sinigurong nakalok ito. Sumandal ako sa malamig na pader. Sinusubukan kong kalmahin ang aking sarili. Ang tibok ng aking puso ay parang tambol na walang tigil. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa iba ang aking nakita. Baka isipin nilang nababaliw na ako o baka hindi nila ako paniwalaan. Sa halip, nagdesisyon akong magtimpla ng mainit na tsaa upang kahit papaano'y mapawi ang lamig na bumabalot sa akin. Habang hinihintay ko ang pag-init ng tubig, naramdaman kong may kakaibang presensyang muling dumaan sa aking likuran. Agad akong lumingon, ngunit wala akong nakita. Napailing na lang ako, pilit na kinukumbinsi ang sarili na baka imahinasyon ko lang ang lahat. Ngunit sa aking paglingon sa salamin sa kusina, nakita kong muli ang refleksyon ng babaeng multo. Nakatayo lang siya sa likod ko, hindi gumagalaw. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Tila may sinasabi, ngunit walang tunog na lumalabas. Ang mga mata niya ay tila nagmamakaawa. Hindi ko alam kung paano ko nagawa, ngunit binaliwala ko siya at lumabas ako ng kusina. Hindi ko na hinintay pang uminit ang tubig. Umakyat ako sa kwarto at inilak ang pinto. Umaasang makakatulog ako sa kabila ng nangyayari. Ngunit kahit anong pilit kong ipikit ang aking mga mata, ang refleksyon niya sa salamin ay hindi maalis sa aking isipan. Kinabukasan, nagising akong pagod at parang wala sa sarili. Ang mga pangyayari noong gabi ay tila bangungot na hindi ko matakasan. Habang nag-aalmusal, biglang nagring ang telepono. Isa itong hindi kilalang numero. Nag-aalangan akong sagutin, ngunit ginawa ko pa rin. "Hello?" Ang bati ko, sinusubukan kong iwasan ang kahit anong pag-aalinlangan sa aking boses. "Ikaw ba si Maria?" Tanong ng babae sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay malamig at pamilyar. "Kailangan kitang makausap tungkol sa isang bagay na mahalaga." Sino siya? Ano ang alam niya tungkol sa akin? Ang mga tanong na ito ay bumalot sa aking isipan. Bago ko pa man siya masagot, narinig ko ang isang pagputol ng linya. Binalik ko ang telepono sa cradle, naguguluhan sa mga nangyayari. Sino ang babaeng iyon? At paano niya nalaman ang pangalan ko? Napagdesisyunan kong mag-imbestiga. Kinagabihan, bumalik ako sa pintuan kung saan ko unang nakita ang multo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, napansin ko ang isang bagay na hindi ko nakita noon. Isang maliit na papel na nakasingit sa sahig. Pinulot ko ito at binasa ang nakasulat. "Tulungan mo ako." Ang mga salitang iyon ay tila nagsusumamo, puno ng pangungulila at pighati. Nang biglang may narinig akong yabag mula sa likuran. Napalingon ako at doon ko nakita ang isang batang babae. Nakatayo sa gilid ng kalsada, nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Bakit mo siya iniwan?" Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit. Hindi ko alam kung sino siya. Ngunit ang tanong niya ay nag-iwan ng mabigat na tanong sa aking dibdib. Sino ang iniwan ko? At paano nauugnay ang lahat ng ito sa multo sa aking pintuan? Sa mga sandaling iyon, napagtanto kong hindi pa ito ang katapusan. Sa halip, ito pala ay simula ng isang misteryong kailangan kong lutasin.
Isang misteryong bumombalot, hindi lamang sa akin, kundi marahil sa mga nakaraan kong hindi ko pa lubusang nauunawaan. Pagkatapos ng ilang araw na hindi mapakali dahil sa nakita kong multo sa harap ng pintuan, sinikap kong hindi magpaapekto. Ngunit sa kabila ng aking pagsisikap na magpatuloy sa normal kong buhay, parang may aninong palaging nakasunod sa akin. Isang gabi, habang pauwi na ako mula sa trabaho, napansin kong tila mas madilim at mas malamig ang paligid kaysa sa dati. Nagdesisyon akong dumaan sa mas maikling ruta, kahit pa ito ay mas madilim at may kaunting tao. Habang naglalakad, naramdaman kong may mga matang nakamasid sa akin. Bilis-bilis kong binaybay ang daan. Ngunit kahit anong bilis ko, pakiramdam ko'y hindi ko matakasan ang presensyang iyon. Pagdating ko sa bahay, agad kong isinarado ang pinto at siniguradong nakalok ito. Sa kabila ng pagod, hindi ko magawang magpahinga. Patuloy na bumabalik sa isip ko ang imahe ng babaeng multo na nakatayo sa harap ng pintuan. Sino siya? Bakit siya nagpapakita sa akin? Nagpasya akong maghanap ng kasagutan. Binuksan ko ang laptop at sinimulang mag-research tungkol sa bahay na tinitirhan ko. Sa gitna ng aking paghahanap, natuklasan ko ang isang lumang artikulo tungkol sa isang babaeng nagngangalang Clara na dati palang nanirahan sa bahay na ito. Ayon sa artikulo, bigla na lamang siyang nawala isang gabi at hindi na nakita pa mula noon. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya. Habang patuloy akong nagbabasa, napansin ko ang isang lumang litrato ni Clara kasama ang kanyang pamilya. Napako ang tingin ko sa kanyang muka. Siya ang babaeng nakita kong multo sa pintuan. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama, hindi ako makatulog. Pabalik-balik sa isip ko ang mga impormasyon tungkol kay Clara. Kung siya nga ang multo, ano ang gusto niyang iparating sa akin? May kailangan ba siyang tulong? Sa gitna ng aking pag-iisip, narinig ko ang isang mahina at malamig na boses na tumatawag sa aking pangalan. Tulungan mo ako, Anito. Saan nanggagaling ang boses na ito? Bumangon ako at sinundan ang tinig na tila nagmumula sa sala. Pagdating ko roon, bumukas ang ilaw ng kusina ng kusa. Sa gitna ng dilim, dahan-dahang lumitaw ang anyo ni Clara. Hindi na siya mukhang nakakatakot gaya ng una ko siyang makita. Sa halip, may kalungkutan sa kanyang mga mata. Tulungan mo akong makahanap ng hustisya, wika niya sa akin. Hindi ako makaalis dito hanggat hindi nalalaman kung ano ang nangyari sa akin. Nangako akong gagawin ang lahat para malaman ang katotohanan. Kinabukasan, sinimulan kong magtanong-tanong sa mga kapitbahay tungkol sa mga nangyari noong panahon nila Clara. Marami sa kanila ang hindi na matandaan ang mga detalye. Ngunit may isa sa kanila ang nagbanggit ng isang lalaking madalas daw pumunta sa bahay noong mga panahong iyon. Habang pinag-iisipan ko kung sino ang lalaking ito, napansin ko ang isang kahon sa sulok ng sala na dati ko pang napapansin. Ngunit hindi ko binibigyang pansin. Binuksan ko ito at natagpuan ang mga lumang sulat at litrato. Karamihan sa mga sulat ay mula sa isang lalaking nagngangalang Thomas. Sa kanyang mga liham, malalaman mong may namagitan sa kanila ni Clara. Sa isang liham, nabanggit ni Thomas ang tungkol sa kanilang lihim na pagkikita sa isang lumang bahay sa labas ng bayan. Agad kong napagtanto na maaaring may kinalaman ito sa pagkawala ni Clara. Nagpunta ako sa lumang bahay na tinutukoy sa liham. Sa aking pagdating, nakita ko ang mga sirang muebles at basag na salamin. Tila may nangyaring kaguluhan dito. Sa isang sulok, may nakita akong lumang journal na tila kay Clara. Binasa ko ito
at doon ko natuklasan ang kanyang pinakatatago-tago na lihim. Ayon sa journal, nalaman ni Clara na may ibang kasintahan si Thomas at nagbanta siya na isisiwalat ito. Sa huli niyang entry, isinulat niya na nakatakda silang magkita ni Thomas sa lumang bahay upang ayusin ang kanilang problema. Habang binabasa ko ang huling bahagi ng journal, biglang may narinig akong mga yabag sa likuran ko. Isang malamig na hangin ang dumaan at nagpatay-sindi ang ilaw. Paglingon ko, nakita ko ang anyo ni Clara, ngunit hindi na siya nag-iisa. May kasama siyang isang lalaking parang pamilyar ang anyo. "Bakit mo ako iniwan?" tanong ni Clara sa kanya, habang ang lalaking multo ay tila nag-aalangan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Naramdaman ko ang kanilang kalungkutan at galit. Sa puntong iyon, naramdaman ko ring may ibang presensya sa paligid. Isang bagay na mas malala at mas madilim. Bago pa man ako makapag-isip ng susunod na gagawin, biglang may puwersang humila sa akin palabas ng bahay. Napadapa ako sa malamig at maputik na lupa. Pagtingin ko, nakita ko ang isang aninong papalapit sa akin, isang aninong hindi ko kilala, ngunit tila nag-uumapaw sa galit. Ito na ba ang katapusan ko? Pagkarating ko sa aming tahanan, tila ba lumulutang ang aking mga paa sa pagod. Isang mahabang araw na naman ang natapos sa opisina at ang tanging nais ko'y makapagpahinga. Habang papalapit ako sa aming pintuan, may kakaibang lamig na bumalot sa akin. Isang lamig na hindi ko mawari kung galing sa hangin o dala ng kaba. Habang inilalabas ko ang susi mula sa aking bag, napansin ko ang aninong gumagalaw sa gilid ng aking paningin. Isang hugis na tila ba pamilyar, ngunit hindi ko matukoy. Nang lingunin ko ito, wala namang tao. Naisip ko, marahil dala lamang ito ng pagod at imahinasyon. Ngunit nang ipasok ko ang susi sa seradura, naramdaman kong may tumingin sa akin mula sa likod. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa aking batok. Ang uri ng lamig na tila ba nagsasabing may ibang presensya sa paligid. Agad akong lumingon at muntik nang mapabitaw sa susi. Isang babae, nakatayo sa harap ng pintuan, nakasuot ng puting damit, ang buhok ay mahaba at itim na itim. Nagtama ang aming mga mata at agad akong napaatras. Ang kanyang mga matay tila ba walang buhay, ngunit puno ng pighati. Hindi ko maipaliwanag kung bakit hindi ako makagalaw o makapagsalita. Parang may kung anong pwersang pumipigil sa akin. "Anong kailangan mo?" tanong ko, pilit na nilalabanan ng takot na lumalamon sa akin. Ngunit hindi siya sumagot. Nakatitig lamang siya sa akin, mistulang sinasalamin ang aking kaluluwa. Sa kabila ng kanyang anyo, nararamdaman kong may nais siyang iparating. Inipon ko ang aking lakas ng loob at muling tinanong, "Sino ka? Anong ginagawa mo dito?" Ngunit sa halip na sumagot, siya ay unti-unting lumapit. Sa bawat hakbang niya ay tila ba lumulubog ako sa lupa. Ang paligid ay unti-unting nagiging malamig na yelo at ang hangin ay tila ba naging mas mabigat sa bawat paghinga. Nang siya'y ilang pulgada na lamang ang layo sa akin, bigla siyang naglaho. Hindi ko alam kung paano, ngunit parang isang kisap mata lamang ang kanyang pagkawala. Nanginginig ako sa natatanaw. Hindi ko alam kung panaginip lamang ito o realidad na aking kinakaharap. Pinilit kong buksan ang pintuan sapagkat ang tanging nais ko'y makapasok at makalayo sa lugar na iyon. Nang maramdaman ko ang init ng loob ng bahay, saglit akong nakahinga ng maluwag. Ngunit isang tanong ang bumabagabag sa akin, bakit siya naroon? Sa loob ng bahay, agad kong sinigurado na lahat ng bintana at pinto ay nakasara at nakalak. Ang mga ilaw ay isa-isang binuksan upang pawiin ang takot na aking nararamdaman. Subalit sa kabila ng liwanag, ang dilim sa aking isipan ay hindi maalis-alis. Habang nakaupo ako sa sofa,
Pilit na binabalikan ang mga pangyayari, isang bagay ang biglang naglaro sa aking alaala. Ang mukha ng babae, tila ba pamilyar. Parang nakita ko na siya noon sa isang lumang litrato na matagal nang nakatago sa aming baul. Isa itong larawan ng matandang bahay na dati naming tinitirhan noong bata pa ako. Agad akong nagtungo sa lumang silid na puno ng mga alaala. Dahan-dahan kong binuksan ang baul at sinimulang hanapin ang naturang litrato. Isa-isa kong nilabas ang mga luma at naninilaw na mga papel hanggang sa makita ko ang hinahanap. Isang lumang larawan ng bahay na iyon at sa likod nito ay may nakasulat na pangalan. Maria Luisa. Bulong ko sa aking sarili. Biglang bumalik sa aking alaala ang kwento ng aking lola tungkol sa isang babaeng nagmumulto sa kanilang bahay. Siya raw ay si Maria Luisa, isang babaeng namatay sa hindi maipaliwanag na dahilan at hanggang ngayon ay hindi nakakaalis sa mundong ito dahil hindi pa natutuklasan ang kanyang sikreto. Habang binabalikan ko ang kwento, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Parang may nabasag na bagay. Agad akong kinabahan at dahan-dahang umakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang ay tila ba nagiging isang kalbaryo, puno ng takot at kaba. Pagdating ko sa itaas, nakita kong bukas ang pinto ng kwarto. Ang kwartong matagal nang hindi ginagamit. At sa loob nito, nakatayo si Maria Luisa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. May isa pang anino sa kanyang tabi, isang anyo na mas pamilyar sa akin kaysa kaninuman. Nang bumaling ito at tumingin sa akin, doon ko lamang nakita ang kanyang mukha. Isang mukha na hindi ko inaasahan. Ang mukha ng aking sariling ina na matagal nang nawala. Isa palang lihim ang nakatago sa aming pamilya, isang lihim na sa wakas ay nabunyag. Ngunit bago ko pa man maintindihan ang lahat, biglang nagdilim ang paligid at narinig ko ang kanilang sabay na bulong, "Tulungan mo kami." At sa isang iglap, ang lahat ay naglaho. Hindi ko alam kung paano ko sila matutulungan, ngunit batid kong ito'y simula pa lamang ng mas malalim na misteryo. Ang aking mundo ay nagbago sa isang iglap at alam kong hindi na ito magiging katulad ng dati. Sa bawat hakbang ko, papalapit sa pintuan ng bahay, tila ba ang oras ay bumabagal. Ang malamig na simoy ng hangin ay dumaan sa aking batok, hinahaplos ang mga hibla ng buhok ko na parang gustong ipaalala sa akin na bumalik na lamang ako. Ngunit hindi ko magawa. Kinakailangan kong makapasok sa loob. Pagod na pagod ako mula sa mahabang araw ng trabaho. Ang kalye ay tahimik. Ang mga kapitbahay ay natutulog na marahil, ngunit may kung anong kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa akin. Tila may mga matang nagmamasid sa akin mula sa dilim. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy sa paglalakad. Nang makarating ako sa pintuan, may kung anong malamig na alon ang dumaloy sa aking katawan. Ang ilaw mula sa poste ng kalsada ay nagbibigay ng malabnaw na liwanag, sapat lamang para makita ko ang silweta ng babae sa harap ng pintuan. Hindi siya gumagalaw, ngunit naroon siya, ang multo. Ang kanyang puting damit ay tila kumikinang sa ilalim ng buwan, at ang kanyang buhok ay mahaba at itim na itim, naglalagos sa kanyang mukha na hindi ko maaninag ng mabuti. "Sinong nandyan?" tanong ko, kahit alam kong wala akong asahang sagot. Ang sariling boses ko ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ang katawan ko ay nanigas, at ang aking mga kamay ay nanginginig habang inaabot ang susi sa aking bulsa. Habang nilalapit ko ang susi sa kandado, ang multo ay bahagyang gumalaw. Isang hakbang lamang, ngunit sapat na para magpatigil sa akin. Ang puso ko ay bumilis ang tibok, at ang aking isipan ay nagulumihanan sa takot at pagtataka. Sino siya? Ano ang kailangan niya sa akin?
Nagpasya akong ituloy ang pagbukas ng pinto. Kailangan kong malaman kung ano ang meron sa likod ng kanyang presensya. Nang marinig ko ang kaluskos ng susi sa kandado, ang multo ay nagpakita ng mas malinaw na anyo. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag na tila nag-aapoy sa matinding damdamin. Ngunit isang bagay ang hindi ko inaasahan, ang kanyang mga labi ay gumalaw at narinig ko ang isang boses na hindi ko malilimutan. "Tulungan mo ako," wika niya sa isang mababang tinig na puno ng dalamhati. Para akong sinampal ng malamig na hangin. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng ibang anyo sa aking takot. Hindi lamang siya isang multo na nakatayo sa harap ng aking pintuan. Siya ay isang kaluluwang nangangailangan ng tulong. Ngunit paano ko siya matutulungan? Ano ang kanyang kwento? Hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Sagot ko na halos walang boses. Ang aking kamay ay nanginginig pa rin habang binubuksan ko ang pinto. Ngunit ang kuryosidad at habag ay mas malakas kaysa sa takot. Nang mabuksan ko ang pinto, biglang nagbago ang lahat. Ang paligid ay tila lumabo at ang liwanag mula sa loob ng bahay ay nagbigay daan sa isang kakaibang tanawin. Ang sala na dati ipuno ng mga kasangkapan ay ngayon ay tila bumalik sa nakaraan. May mga lumang kasangkapan at ang palamuti ay tila mula sa ibang panahon. Ang multo ay naglakad papasok sa loob ng bahay at ako'y sumunod. Ang aking pag-iisip ay nag-aapura sa pag-unawa sa nangyayari. Sino siya? At bakit tila baga may kapangyarihan siyang baguhin ang paligid? Sa gitna ng sala, biglang may lumitaw na eksena. Isang pamilyar na tanawin. Isang batang babae na nakaupo sa sahig, umiiyak. Ang multo ay lumapit sa kanya at ang batang babae ay nagtaas ng tingin. Napagtanto ko na sila ay magkaugnay, na ang batang babae ay maaaring siya noong nabubuhay pa. Biglang may pumasok na lalaki sa eksena, mukhang galit at balisa. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng takot sa batang babae at sa isang iglap, naintindihan ko ang nangyari. Ang bata ay nagmakaawa sa kanya, ngunit tila walang narinig ang lalaki. Ang multo ay nagmamasid lamang, walang magawa. Ngayon ko lang natanto na ang multo ay hindi lamang nagpapakita sa akin ng kanyang nakaraan. Gusto niyang ipakita sa akin ang kanyang katotohanan. Ang kanyang kwento ay hindi lamang isang paglitaw sa harap ng aking pintuan. Ito ay isang sigaw para sa hustisya. Isang malakas na kalabog ang pumukaw sa akin mula sa aking pagninilay. Ang eksena ay naglaho at ako ay nagbalik sa kasalukuyan. Ang multo ay nakatayo sa harap ko at sa kanyang mga mata ay naroon pa rin ang pakiusap. Ngunit bago ko pa man siya matanong, ang pinto ay biglang sumara ng malakas sa likod ko. Napalingon ako at nang bumalik ang tingin ko sa harap, siya ay nawala na. Ako'y naiwan sa dilim, puno ng mga tanong na walang kasagutan. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang kwento niya ay hindi pa tapos at ako ang susi sa kanyang kaligtasan. Pagod na pagod ako nang makarating sa bahay matapos ang isang mahabang araw sa trabaho. Ang ulan ay tila walang tigil na bumubuhos at ang malamig na hangin ay pumapasok sa bawat sulok ng damit ko. Kaya't nagmamadali akong pumasok sa bahay. Ngunit nang abutin ko ang doorknob, may napansin akong kakaiba. Sa kabila ng malakas na ulan at kulog, parang may naririnig akong mahihinang yabag sa likod ko. Agad akong lumingon, subalit wala akong nakita kundi ang mga aninong nililikha ng mga poste ng ilaw sa kalsada. Nanginginig ang mga daliri ko sa kaba habang iniabot ko muli ang susi sa pinto. Ngunit bago ko pa man maipasok iyon sa seradura, isang malamig na hangin ang dumampi sa batok ko at muli kong narinig ang mga yabag. Ngayon ay mas malapit na. "May tao ba dyan?" Mahina kong tanong, ngunit tanging alingawngaw ng boses ko ang naging sagot.
Sinubukan kong alisin sa isip ko ang takot at buksan ng pinto. Ngunit sa paglikha ng kaunting siwang, nagulat ako sa aking nakita. Isang babae ang nakatayo sa harap ko, basang-basa ng ulan ang kanyang mahahabang buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Ang kanyang kasuotan ay tila lumang-luma at sa kabila ng dilim, nakita ko ang kanyang mga mata. Maputla at malalim ang mga ito, tila ba puno ng pighati at galit. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Sa sino ka? Tanong ko. Ngunit walang lumabas na boses mula sa aking bibig. Para akong naengkanto sa kanyang presensya. Napansin kong hindi siya gumagalaw, ngunit ang kanyang mga mata ay tila sinusundan ang bawat kilos ko. Hindi ko alam kung paano, ngunit alam kong hindi siya basta-basta tao. Sa mga libro at pelikula ko lang naririnig ang mga ganitong kwento, ngunit ngayong nararanasan ko na, hindi ko malaman kung ano ang gagawin. Bigla siyang nagsalita. Isang malamig at malungkot na boses ang umaling-awngaw sa paligid. Bakit mo binuksan ang pinto? Hindi ko alam kung paano sasagot. Hindi ko rin alam kung ba't nga ba binuksan ko ang pinto. Parang may puwersang nagtulak sa akin para makita siya. Ano ang kailangan mo? Tanong ko. Pero sa loob-loob ko, gusto ko nang isara ang pinto at magtago sa ilalim ng kumot. Ang pinto ay hindi dapat binubuksan, sabi niya. At sa kanyang boses ay naroon ang isang babala. May mga bagay na dapat manatili sa dilim. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi. Sinubukan kong mag-isip ng paraan para makalayo sa sitwasyon. Pero bago ko pa man maisara ang pinto, may ibang boses akong narinig mula sa loob ng bahay. Bakit mo siya ginising? Halos mahulog ako sa kinatatayuan ko. Ang boses na iyon ay hindi ko inaasahang marinig. Pamilyar ito, ngunit hindi ko matukoy kung kanino nanggagaling. Tumigil ang mundo ko sa pagitan ng dalawang presensya, ang multo sa harap ng pinto at ang boses sa loob ng bahay. Naramdaman kong humigpit ang hawak ko sa doorknob, ngunit tila hindi ko na kayang isara pa ang pinto. Parang may puwersang pumipigil sa akin. Ang babae sa harap ko ay muling nagsalita. Ngayon ay may halong puot ang kanyang tinig. Huwag mong hayaang makapasok ang mga anino. Nagtaka ako sa kanyang sinabi. Ang pinto ay bahagyang nakabukas pa rin. At sa likod ng babae, napansin kong may mga aninong tila gumagapang papalapit sa amin. Mga aninong hindi ko mawari kung saan nagmumula. Ngunit alam kong hindi sila dapat nandito. Sa aking pag-aalinlangan, isang malakas na hangin ang pumuwersa sa pinto para bumukas ng tuluyan. At sa isang iglap, ang babae ay nawala, parang usok na dinadala ng hangin. Ngunit ang mga anino ay nandoon pa rin. At ngayon ay unti-unting pumapasok sa loob ng bahay. Naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na pumasok kasabay ng mga anino, hinihigop ang init ng paligid. At doon ko napagtanto na ang boses mula sa loob ay hindi babala, kundi isang paanyaya. Isang paanyaya sa mga aninong walang pag-aalinlangan na pumasok sa tahanan ko. At sa sandaling iyon, naisip ko kung ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng pinto ng bahay na ito. Ngayon, alam kong hindi ko dapat binuksan ang pinto. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga anino ay narito na. Pagod na pagod ako nang makauwi sa bahay matapos ang mahabang araw sa opisina. Ang lamig ng hangin sa labas ay tila ba sumasabay sa tilaok ng mga kuliglig na nagdadala ng kaunting lungkot sa aking puso. Habang papalapit ako sa pintuan ng aking bahay, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Isang pakiramdam na tila may nakatingin sa akin. Pinilit kong iwaksi ito. Iniisip na marahil ay dala lamang ito ng pagod at stress. Nang abutin ko ang doorknob, napakunot ang noo ko. Bukas ang pinto, kahit na sinigurado kong isinara ko ito bago ako umalis kaninang umaga.
Nagdadalawang isip akong pumasok. May kung anong bumubulong sa akin na huwag kong ituloy. Pero binalewala ko ito. Marahil ay iniwan ko ngang nakabukas. Pagod na rin kasi ako sa trabaho. Nang marahan kong buksan ang pinto, pumasok ang malamig na hangin mula sa loob ng bahay. Nagdulot ito ng kilabot sa aking balat. Pumasok ako at sinara ang pinto. Ngunit habang ginagawa ko ito, nakita ko siya. Isang babaeng nakatayo sa harap ng pintuan. Nakaputing damit siya na tila ba nagluluwa. Sa dilim ng gabi, ang kanyang buhok ay mahaba at nakatakip sa kanyang mukha. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko sa mga sandaling iyon. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Nakatingin lamang ako sa kanya at siya ay nakatingin din sa akin. Para bang ang kanyang mga mata ay tumatagos sa aking kaluluwa, sinusuri ang bawat sulok nito. Nang sa wakas ay nakuha ko ang lakas ng loob, nagsimula akong umatras. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa ko paatras ay siya namang paglapit niya sa akin. Ang kanyang paglalakad ay tila walang tunog, parang isang dahon na nililipad ng hangin. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari ito, ngunit alam kong hindi siya tao. Maya-maya ay huminto siya sa paglapit at tumayo lamang doon, ilang hakbang mula sa akin. Sa wakas, nagawa kong buksan ang aking bibig. "Sino ka?" tanong ko. Kahit na ang boses ko ay halos pabulong na lamang, hindi siya sumagot. Sa halip, tinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang isang bagay sa likod ko. Lumingon ako at nakita kong may nakasulat sa salamin ng bintana. Isang mensahe na tila ba isinulat gamit ang daliri sa alikabok. "Huwag kang matakot, ngunit kailangan mong malaman." Nang bumalik ang aking tingin sa kanya, wala na siya. Nawala siya na parang bula, na para bang hindi siya kailanman naroroon. Nang maubos ang tapang ko, nagmamadali kong sinara ang pinto at inilok ito. Hinihingal akong sumandal sa pinto, pilit na kinakalma ang sarili. Ano ang ibig sabihin ng mensahe? At bakit siya nagpapakita sa akin? Lahat ng ito ay higit pa sa kaya kong intindihin sa mga sandaling iyon. Habang sinusubukan kong kalmahin ang sarili, narinig ko ang tunog ng mga yabag mula sa itaas. Isa-isa, mabibigat at tila ba nagmumula sa kwarto ko. Hindi ko alam kung paano ko nagawa, pero pinilit kong umakyat. Bawat hakbang sa hagdan ay tila ba isang hakbang. Papalapit sa isang bagay na hindi ko alam kung kaya kong harapin. Pagdating ko sa itaas, dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto. Wala namang kakaiba sa una. Ngunit nang lumapit ako sa kama, nakita ko ito. Isang kahon na gawa sa kahoy, na tila ba matagal nang naroroon, pero ngayon ko lang napansin. May nakaukit na pangalan sa ibabaw ng kahon. Isa itong pangalang hindi ko kilala, ngunit may isang bahagi sa akin na tila ba pamilyar dito. Nang buksan ko ang kahon, bumungad ang isang luma at kupas na litrato ng isang babae. Ang eksaktong babaeng nakita ko sa may pintuan. At sa ilalim ng litrato ay isang lumang diary. Hindi ko napigilan ang sarili kong buksan ito. Ang unang pahina ay may petsa na dekada na ang tanda at may nakasulat. Sa gabing ito, sa wakas ay makikita ko na ang aking kapalaran. Napahinto ako, tumigil ang aking puso. Ang lahat ng ito ay tila ba isang masamang panaginip na hindi ko magisingan. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng mga susunod na hakbang, narinig kong muli ang yabag sa likod ko. Mas malapit, mas mabigat, at tila ba nagpapaalam. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito, ngunit alam kong hindi ko ito matatakasan. Sa paglingon ko, nakita kong muli ang babae. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay naglalakad papalapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati at pagmamakaawa. At doon ko napagtanto, ang kwento niya ay hindi pa tapos at ako ang susi para sa kanyang kaligtasan. Ngunit paano? At bakit ako? Sa gitna ng mga tanong na ito,
Naramdaman ko ang isang malakas na hangin na pumasok sa silid at kasabay nito ay ang pagkawala ng lahat ng ilaw. At sa kadiliman, narinig ko ang kanyang boses sa wakas, isang bulong na puno ng pag-asang hindi ko maintindihan. Tulungan mo ako. Pagod na pagod ako nang makarating sa harap ng pintuan ng aking bahay. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila nagbabadya ng hindi magandang pangyayari. Habang papalapit ako, naramdaman ko ang bigat ng aking mga paa. Parang may pilit na pumipigil sa akin na pumasok sa loob. Nilibang ko ang aking sarili sa kaisipang baka ito ay dulot lamang ng pagod at antok. Habang kinakalabit ko ang susi sa aking bulsa, biglang bumigat ang paligid. Parang may kung anong puwersa ang nagtatangkang sumakal sa akin. Nagsimulang tumindig ang aking balahibo at tila may malamig na kamay na humawak sa aking batok. Ngunit hindi ko pinansin iyon. Nagpatuloy ako. Ngunit sa pag-ikot ng susi sa seradura, ay bigla kong napansin ang isang figura sa gilid ng aking paningin. Isang babae. Nakatayo. Tahimik. Ang kanyang anyo ay parang usok sa ilalim ng liwanag ng buwan. Unti-unti itong nagiging malinaw habang bumabaling ang aking mga mata sa kanya. Ang kanyang muka ay maputla, halos walang buhay. Suot niya ang isang lumang damit na tila hinabi mula sa kadiliman ng gabi. Wag, bulong niya, ngunit tila isang huni ng hangin lamang iyon sa aking pandinig. Nagpalingalinga ako, sinubukang humanap ng iba pang tao na maaaring makakita rin sa kanya. Ngunit ako lang at siya ang naroroon. Inisip kong baka isa lamang itong panaginip. Ngunit ang malamig na pawis sa aking noo ay nagpapatunay na ako'y gising. Bakit ka narito? Tanong ko sa kanya. Ang boses ko'y nanginginig. Hindi siya sumagot. Sa halip itinuro niya ang pinto na tila sinasabi na huwag kong ituloy ang pagbukas nito. Ngunit paano? Ito ang aking tahanan. Dito ako nabubuhay. Isa itong kabaliwan. Ngunit sa isang iglap ng pagdadalawang isip, naalala ko ang mga kwento ng aking lola tungkol sa mga kaluluwang ligaw na naglalakbay sa dilim. Sabi niya, may mga bagay na hindi natin dapat ipilit malaman. Mga lihim ng gabi na mas mabuting nakatago. Pero ako'y naudyok ng kakaibang kuryosidad at nagpatuloy. Sa pagbukas ko ng pinto, isang malamig na hangin ang sumalubong sa akin. Ang loob ng bahay ay tila mas madilim kaysa karaniwan. Ang mga ilaw na dating ko nag-aanyaya ng init at liwanag ay parang naglaho. Pinilit kong umabante, ngunit ang babae ay biglang nasa tabi ko na. Huwag, muli niyang bulong. Mas mariin ngayon. Sa halip na magdalawang isip, isang bahagi ng akin ay nag-udyok na suwayin ang kanyang babala. Marahil dala ito ng pagod o ng katigasan ng ulo. Kaya't pumasok ako at sa aking pagpasok ay parang may anong puwersang humigop sa akin, papaloob. Hindi ko na naramdaman ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Para akong lumulutang. Ang paligid ay nag-iba. Ang aking sala na puno ng mga alaala at kasangkapan ay naging isang hindi kilalang lugar. Ang mga pader ay lumang mga kahoy, marupok na tila isang sulyap lamang ay magigiba. At doon sa gitna ng lahat ay ang babae. Ngayon ay malinaw na ang kanyang anyo, ngunit may kakaiba. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi ito dumadaloy. Parang nagyayelo sa kanyang pisngi. Habang siya'y naglalakad papalapit sa akin, naramdaman ko ang kakaibang takot, ngunit kasabay nito ay isang hindi maipaliwanag na lungkot. Tulungan mo ako. Pakiusap niya. Ang tinig ay puno ng pagdurusa. Tulungan mo akong makaalis dito. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko nga alam kung ano ang nangyayari. Ngunit ang isang bagay ay malinaw. May kinalaman ako sa kanyang pagkakagapos sa lugar na ito. Paano? Tanong ko. Halos hindi lumalabas sa aking bibig ang mga salita. Ngunit bago siya makasagot, biglang nagbago ang lahat.
Ang paligid ay nagdilim muli at narinig ko ang mga yabag na papalapit. Mga yabag na tila nagmumula sa isang bagay na mas masama, mas mapanganib. Hindi ko na alam kung ito'y bahagi pa ng aking pag-iisip o isang tunay na panganib. At doon, sa likod ng mga anino, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Oras na. Ngunit bago ko pa man maunawaan ang ibig sabihin nito, isang malakas na hangin ang biglang humampas sa akin. At ang lahat ng aking nakikita ay naglaho sa isang iglap. Nawala ang babae. Nawala ang lahat. Ako'y nag-iisa na lang, nakatayo sa harap ng aking pinto. Muling nag-iisang humaharap sa dilim ng gabi. Ngunit alam kong hindi ito ang katapusan. May kailangang gawin. May kailangan akong malaman. At sa likod ng aking isipan, naririnig kong muli ang kanyang pakiusap. Tulungan mo ako. Sa pagkakataong ito, alam kong hindi ko siya maaaring balewalain. Ngunit paano ko siya matutulungan kung ako mismo ay hindi makaalis sa sariling takot at pagdududa? At sino ang boses na iyon na tila alam ang lahat ng nangyayari? Ang gabi ay tila walang katapusan. At ang mga tanong ay tila lalong dumadami, habang ang mga sagot ay patuloy na nagkukubli sa likod ng mga anino. Ngunit alam kong kailangang may gawin ako bago pa man magdilim ang lahat sa aking harapan. Pagkarating ko sa bahay, pakiramdam ko ay may kung anong mabigat na nakadagan sa aking mga balikat. Maaga akong umuwi mula sa opisina sapagkat hindi maganda ang aking pakiramdam. Ngunit habang papalapit ako sa aming pintuan, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga ilaw sa kalye ay tila nag-aalangan, kumikislap-kislap na parang nagbabadyang mamatay. Nagmadali akong hanapin ang susi sa aking bag. Sa bawat kaluskos ng mga dahon at bawat hampas ng hangin, tila ba may mga matang nakamasid. Pinigilan ko ang sarili kong lingunin ang paligid. Hindi ko alam kung anong kinatatakutan ko, ngunit may kung anong bumubulong sa akin na magmadali na lamang pumasok sa loob. Sa wakas, nahanap ko rin ang susi at mabilis kong isinaksak ito sa seradura. Ngunit sa pag-ikot ko ng susi, biglang bumukas ang pinto na para bang hindi ito nakalak sa simula. Nagulantang ako at ang pintig ng puso ko'y tila ba'y sumabay sa malamig na simoy ng hangin na pumasok kasabay ng pagbukas ng pinto. Nang ibukas ko ito ng tuluyan, doon ko siya nakita, isang babae. Nakatayo sa gitna ng aming sala. Ang kanyang suot na puting bestida ay lumulutang sa hangin, na para bang siya'y nasa ilalim ng tubig. Ang kanyang mga mata ay hondoy sa kalaliman, puno ng kalungkutan at hinanakit. Hindi ako makagalaw, tila ba naugat ako sa kinatatayuan ko. Ang aking isipan ay nagwawala sa takot at pagtataka. Sino siya? Paano siya nakapasok? Ngunit sa halip na magtanong, ang tanging nagawa ko ay ang titigan siya habang ang malamig na pawis ay unti-unting dumaloy sa aking noo. Tila napansin niya ang aking presensya at dahan-dahan niya akong tinitigan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito ngiting nagbibigay lakas ng loob. Sa halip ito'y ngiting puno ng pighati at panganib. Ikaw na ang susunod, bulong ng kanyang tinig, halos hindi marinig sa pagaspas ng hangin. Nagsalubong ang aming mga mata at sa isang iglap, tila ba ako'y nahulog sa isang bangin ng mga alaala. Mga alaala na hindi akin. Nakita ko siya, ang babaeng ito, sa iba't ibang kalagayan sa kanyang buhay. Masaya, malungkot, ngunit laging nag-iisa. Isang imahe ang naging malinaw sa akin. Siya'y nakatayo sa isang pintuan, kasing katulad ng aking kalagayan ngayon noong siya'y buhay pa. Ang kanyang mga matay nagsalita ng higit pa sa kanyang mga salita. Para bang sinasabi niyang ako'y parte ng kanyang kwento, na kami magkaugnay sa paraang hindi ko pa nauunawaan. Ako'y natauhan mula sa tilabay panaginip
nang maramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa akin. Napaatras ako at sa isang iglap, ang babae naglaho na parang bula. Ang sala ay muling naging tahimik, ngunit ang pakiramdam ng kanyang presensya ay nanatili. Ang pinto ay bumukas at sumara, ngunit hindi ko na ito inintindi. Agad akong sumugod palabas. Hinahabol ang aking hininga sa kalsadang tila ba'y naging mas mahaba kaysa dati. Pagkarating ko sa dulo ng aming kalye, doon ko napansin ang isang lumang bahay na tila ba'y ngayon ko lamang napansin. Ang bahay na ito ay matagal nang abandonado, subalit may kakaiba dito ngayon. Ang mga bintana ay tila may mga aninong dumudungaw at ang pintuan nito'y nakabukas ng bahagya. Inaanyayahan akong pumasok. Nagdalawang isip ako. Ngunit sa kabila ng aking takot, may kung anong nagtulak sa akin upang lumapit. Sa bawat hakbang ko papalapit sa bahay, ang mga alaala ng babaeng multo ay bumabalik sa akin. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti, ang kanyang babala. Nang ako'y nasa tapat na ng pintuan, isang malamig na hangin ang humampas sa akin. Halos itulak ako papasok. Sa kabila ng lahat, pinilit kong manatiling matatag. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto at sa pagpasok ko, isang malamig na dampi ng hangin ang bumalot sa akin. Sa loob ang bahay ay tila ba'y naroroon pa rin ang mga alaala ng nakaraan. Mga aninong naglalakad-lakad sa bawat sulok. At sa gitna ng lahat ng ito, nakita ko siya muli, ang babaeng multo. Ngayon ay nakaupo sa isang lamesa. Nakatitig sa akin na para bang inaasahan niya ang aking pagdating. Bago pa man ako makapagsalita, isang tinig ang dumagundong sa buong bahay. "Ikaw na ang susunod," sabi nito. Ngunit hindi ito ang boses ng babae. Isa itong tinig na puno ng lagim at misteryo na tila ba'y galing sa kailaliman ng bahay. Napalunok ako at sa kabila ng takot, naisip ko ang isang bagay na hindi ko inakalang maiisip ko, ang pag-abot sa katotohanan ng misteryo. Kahit pa ito'y nangangahulugang kailangan kong harapin ang sariling multo ng aking nakaraan. Matapos ang tila walang katapusang araw sa opisina, bumalik ako sa bahay na ang tanging hangarin ay makapagpahinga. Ang mga yapak ko'y marahan. Halos ayaw kong makalikha ng ingay sa tahimik na kalye. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na tila may dalang babala. Ngunit binaliwala ko ito. Marahil ay dulot lamang ito ng pagod, sabi ko sa sarili ko. Nang makarating ako sa harap ng pintuan ng aming bahay, may kakaibang pakiramdam akong bumalot sa akin. Hindi ito ang una kong pagkakataon na makaramdam ng ganito. Ngunit ngayong gabi, tila mas matindi. Nagsimula akong kabahan habang inilalabas ko ang susi mula sa aking bag. Habang isinusuksok ko ito sa seradura, bigla akong napahinto. Sa gilid ng aking mata, may naaninag akong anino. Isa itong figura ng babae, nakatayo sa gilid, hindi kalayuan sa akin. Sa unay hindi ko pinansin, inisip kong baka isa lang itong pagod na guni-guni. Ngunit nang lumingon ako, nandoon pa rin siya. Ang malamlam na liwanag ng poste sa kalye ay sapat upang makita ko ang kanyang hugis, ngunit hindi ko maaninag ang kanyang mukha. Nakatayo siya roon, tahimik at nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako makagalaw. Para bang may humihila sa akin upang manatili sa kinaroroonan ko. Ang puso ko'y bumilis ang tibok. Tila may nais itong ipahiwatig na hindi ko maintindihan. Sa kabila ng takot, nagpumilit akong hindi magpaapekto. Baka sakaling isa lang itong laro ng aking imahinasyon. "May maitutulong ba ako sa'yo?" Tanong ko. Pilit pinipigil ang panginginig ng aking boses. Hindi siya kumibo. Sa halip, unti-unti siyang lumapit sa akin. Sa bawat hakbang niya ay tila nawawala ang liwanag sa kanyang paligid hanggang sa para bang siya'y naging bahagi ng kadiliman. Biglang humampas ang malamig na hangin sa aking mukha
At sa isang iglap, naramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya sa aking harapan. Lalo akong kinabahan nang makita ko ang kanyang mga mata. Ito'y puno ng kalungkutan, tila may nais iparating. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng dapat gawin, biglang nagbago ang lahat. Para bang ang paligid ay nag-iba, ang oras ay bumagal. Sa isang iglap, nakita ko ang sarili kong nakatayo sa loob ng bahay, habang ang multo ng babaeng iyon ay nasa labas pa rin, nakatingin sa akin mula sa bintana. Paano ito nangyari? Paanong nasa loob na ako gayong hindi ko pa nga nabubuksan ang pinto? Nang subukan kong lumapit sa bintana upang tanungin siya, biglang naglaho ang kanyang anyo. Kasabay nito'y isang malamig na boses ang umaling-awngaw sa buong bahay. Tulungan mo ako. Aniya? Tila nagmumula ang boses mula sa bawat sulok ng silid. Kinilabutan ako. Hindi ko alam kung anong gagawin. Ang mga pader ng bahay ay tila nagkakaroon ng buhay. At ang bawat anino ay nagmistulang nagmamasid sa akin. Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ngunit kasabay nito'y isang kakaibang determinasyon ang bumalot sa akin. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Sa aking pag-iisip, isang alaala ang biglang sumagi sa aking isipan. Isang alaala ng isang matandang kwento na ikinuwento sa akin noong bata pa ako. Tungkol ito sa isang babaeng namatay sa hindi malamang dahilan. At ang kanyang kaluluway, hindi pa rin matahimik. Ngunit ang kwento'y may mas madilim na bahagi na hindi ko na maalala. Nang ako'y magising mula sa pag-iisip na iyon, napansin kong nagbago na ang paligid. Nasa ibang bahagi na ako ng bahay at sa di kalayuan ay may nakita akong pinto. Alam kong hindi ko pa ito nakikita dati. Tila may humihila sa akin papunta roon, isang hindi maipaliwanag na puwersa. Habang papalapit ako sa pinto, bumalik ang boses, mas maliwanag at malinaw. Tulungan mo akong makalaya. Anito, puno ng pakiusap. Sa puntong iyon, naisip ko na marahil ay ako ang sagot sa kanyang matagal ng pagdurusa. Ngunit nang buksan ko ang pinto, isang nakakagulat na tanawin ang bumungad sa akin, isang salamin, at sa salamin ay nakita ko ang aking sariling refleksyon, ngunit may kakaiba. Sa likod ko, sa refleksyon, naroon ang multo ng babae. Nakangiti. Bago pa man ako makapagsalita o makagalaw, may narinig akong tunog mula sa itaas. Isang malakas na kalabog na tila may bumagsak. Ang biglaang ingay na iyon ay nagpatigil sa akin. Alam kong hindi ako nag-iisa sa bahay, ngunit ang tanong ay sino o ano ang kasama ko. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang multo ay hindi lamang isang biktima, kundi bahagi ng mas malaking misteryo. Isang misteryo na tila ako lamang ang makakalutas. Ngunit sa anong paraan? Sa kabila ng takot at pagdududa, alam kong kailangan kong magpatuloy. Ang aking kwento ay nagsisimula pa lamang, at ang mga susunod na hakbang ay magiging kritikal.